Nilabas na nga po sa Vietnam yung pinakabagong Yamaha Exciter 155 version 3 na mas kilala dito sa atin bilang Sniper 155 na siya nga pong mainit na pinag-uusapan ng mga tao ngayon dahil sa kanyang pagbabagong anyo. Alam naman natin na nagiging dominante ang Sniper 155 pagdating sa underbone category, kaya mataas ang expectation ng mga Pinoy pagdating sa kanyang bagong disenyo. Ang bagong Yamaha Sniper 155 ay may kakaibang headlight design na kung ikukumpara natin dun sa mga previous model, medyo nagiba na talaga ang itsura niya. Nagiging hati yung opinyon ng mga tao, mayroong nagustuhan, ngunit karamihan ay nanibago sa kanyang itsura. Pero ang hindi pa po natin masasabi sa ngayon ay kung magiging mabenta ba ito sa Pilipinas o susunod lamang ito sa yapak ng Suzuki Raider Pro, kung sa bagay ay hindi pa naman ito inirelease dito sa Pilipinas. Di kagaya doon sa Raider Pro na nandito na at mukhang hindi pa ganong mahagilap sa kahit saang kalsada. Pero makikita mo sa kasa na matagal nang nakadisplay ayon sa mga salesman. Kaya nga po dito sa bagong Sniper, ano kaya yung magiging kapalaran niya? Ngunit gayon pa man ay may pagbabago po pagdating sa kanyang makina. Kaya mukhang magandang laban talaga to kapag nagtapat na sila ni Raider 150 Pro. Kaya dahil dyan, pag-uusapan na lang natin kung anong meron sa motor na to at kung gaano ba ito kaganda. So ito nga po yung kanyang bagong specs. Ay mayroong 155 cubic centimeter engine displacement, naka liquid cooled single overhead cam with 4 valve BVA slipper clutch at may panibagong power output na 18.2 horsepower at 9,500 RPM. Ang kanyang torque ay 14.4 Nm at 8,500 RPM. Mas mataas na nga po ito ngayon kumpara dun sa previous model na 17.7 horsepower at mataas din po ng kaunti doon sa Raider 150 Pro na mayroon pong 18.1 horsepower. Hindi na naman maiwasan na magpataasan ng pride ang dalawang motor na to pagdating sa kalsada. Kaya yan nga po yung isa sa mga nakaka-excite ngayon kung magkakaroon na ba ng panibagong hari ng underbone. Ang kanyang tangke ay may capacity na 5.4 liters at may fuel consumption na 45 kilometers per liter. Matipid pa rin kahit mataas na ang kanyang engine specs. Ang sukat ng kanyang gulong ay 90 by 18 by 17 sa kanyang front wheel at ang kanyang rear wheel ay 120 by 70 by 17 naman. Ang kanyang braking system ay naka-disc brake ang harap at disc brake din sa likod. Merong ABS ngunit merong variant na walang ABS. Ang kanyang seat height ay may taas na 795mm at may 150mm na ground clearance. Ito rin po ay may bigat na 120 kilos para sa walang ABS at 124 kg doon naman sa may ABS. Pagdating sa kanyang ilaw, ang headlight ay naka-LED, ngunit sa kanyang signal lights ay bulb type pa rin. Ang kanyang gauge panel ay naka-LCD pa rin kagaya ng previous model. Merong smart key at keyless, merong traction control o TCS. Ang kanyang design ay kapansin-pansin na pagiging aggressive, especially sa harapang bahagi. Merong mga edges sa headlight hanggang doon sa kanyang signal light. Gayon pa man ay hindi pa natin ito nakikita sa personal, pero kapag nilabas na ito sa Pilipinas ay nakadepende pa rin ang itsura nito sa personal. Kung kayo ang tatanungin, nagustuhan nyo ba ang panibagong Sniper 155? Paki-comment down below. Maraming salamat po.